Sabi nila, hindi naman daw masamang magmahal ng sobra. Basta daw, alam mo lang kung kailan ka titigil. At alam mo lang kung hanggang saan lang dapat ang limitasyon. Pero minsan, tayong mga tao lalo na kapag nagmamahal, hindi na natin naiisip yung boundary, yung limitasyon, yung hangganan. Basta give song lang ng give song, ganer. Pati nga anda, binigay na. Anyways, hello sa inyo. Welcome dito sa ating channel. And syempre, panibagong storya kasi panibagong araw ang pagsasaluhan natin for today's video. Pero bago yan, nako, paki-follow naman ang Shop in Style dyan sa atin pong link sa baba. Andyan po sa ating description box. O paki-follow ha. At syempre, kung may magustuhan kayo, order na. Sigurado talaga ako na quality yung produkto. Huwag na nating patagalin. Eto na po ang inyong tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Lahat ay gagawin. Lahat ay ibibigay ng taong nagmamahal ng totoo at nabubulagan sa ligayang dala nito. Dear Mama Mia, isang magandang araw sa iyo, lalo na sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Hello din po ako sa mga kapwa ko adik pagdating nitong programa. Yung lagi talagang nakikinig at nag-aabang. Anyways, Mama Mia, tahimik lang po ako na nakikinig sa inyong programa. Never pa po akong nakapag-comment. Ewan ko, siguro dahil hindi din ako nanghuhusga ng kapwa ko kasi maging ako, kahusga-husga din ang mga nagawa kong pagkakamali dahil nabulagan ako sa salitang pag-ibig. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tessa. Bata pa po ako, Mama Mia. Hindi pa po masyadong tama ang edad ko kung sasabihin ng ibang tao. Isa akong nursing student na lumaki sa komportableng buhay. Hindi mayaman na mayabang ha, pero yung sapat para hindi kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pera para sa pang-araw-araw o kung saan kukuha ng impambabayad sa matrikula. Nagmamay-ari po kasi ng isang restaurant ang mga magulang ko malapit sa isang universidad. Isang lugar na amoy mantika, bawang at mainit na sabaw, pero para sa akin, amoy po iyon ng sakripisyo at pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Ang mama ko po ang nagmamanage ng restaurant na yon. Kasi ang papa ko ay nasa malayo. Isa pong overseas Filipino worker sa Australia ang papa ko. Hindi kami madalas magkita, pero ramdam ko ang presensya niya sa bawat padalang pera, sa bawat tawag niya sa amin tuwing gabi, at sa bawat tanong niya na kung kumusta na ang anak ko. At bilang nag-iisang anak ng mga masisipag na magulang, opo, spoiled po ako, Mama Mia. Pero hindi ako handa sa kung gaano ako magiging tanga pagdating sa pag-ibig. Nakilala ko po si Matthew noong 19 years old pa lamang ako, Mama Mia. Siya naman noon ay isang third-year engineering student, 23 years old, tahimik at simpleng lalaki.
Hindi siya yung lalaking gwapong-gwapo ang iba sa kanya. Pero para sa akin, siya ang pinakamagandang lalaki sa buong mundo. Siyempre, pangalawa lang sa papa ko. Kaya siguro ganun na lang ang tingin ko kay Matthew, Mama Mia. Siguro kasi siya ang una. Unang lalaking minahal ko. Unang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong buo. Unang lalaking pinaglaanan ko ng lahat, pati ng sarili kong pagkababae. Love, pwede bang dito muna tayo? Sabi niya minsan habang naglalakad kami sa may gilid ng campus. Huminto kami sa ilalim ng isang puno. Mahangin, tahimik, na para bang kami lang ang tao sa mundo. Doon niya ako unang hinalikan, Mama Mia. At siguro doon din talaga nagsimula ang lahat. Ang pagkahumaling ko sa kanya. Hindi ko talaga alam kung kailan ako nagsimulang magbago. Dati, wala naman akong pakialam sa restaurant ng mga magulang ko. Basta may pera ako, okay na. Pero, nung dumating si Matt, nagkaroon ako ng dahilan para kumilos, para magtrabaho, para magsakripisyo, para magmahal ng sobra-sobra. Love, nahihirapan na ako. Yun ang unang beses na nakita kong umiyak si Matt. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yun, Mama Mia. Ikalawang buwan pa lang noon ng aming relasyon. Pero parang matagal na kaming mag-asawa sa lalim ng pinagsamahan naming dalawa. O baka naman ako lang ang nakakaramdam ng ganon, Mama Mia. Bakit, love? Anong nangyari? May problema ba sa bahay? Agad kong tanong noon habang hawak ang kamay niya. Nag-aalala po talaga ako dahil bihira naman sa mga lalaking umiyak sa harap ng kaniyang karelasyon, di ba, Mama Mia? May sakit kasi si Papa. Hindi na siya makakapag-drive ng bus. Wala na kaming source of income. Parang gumuho ang mundo niya sa harap ko habang sinasabi niya sa akin ang bagay na yon. At bilang babaeng nagmamahal, syempre, hindi ko po hinayaang bumagsak siyang mag-isa. Huwag kang mag-alala, love. Tutulungan kita. Akong bahala sa'yo. Yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko, Mama Mia. Ang mangako sa kanya na ako ang tutupad sa kanyang mga pangarap, na ako ang magtataguyod sa kanya. Pero ang bagay na yun, hindi ko pa alam noon. Kasi, Mama Mia, para sa akin, ang mga nagmamahalan, nagtutulungan, nagsasakripisyuhan. Mula noon, ako na ang naging sandalan ni Matt. Allowance niya na 4,000 pesos kada linggo, ako ang nagbibigay. Renta niya sa kanyang boarding house na 3,500 buwan-buwan, ako na rin. Mga damit niya, akong bahala. Sapatos, ako na rin. Kahit laptop at cellphone niya, ako na rin ang bahala, Mama Mia. Ibinigay ko pa sa kanya ang dating iPhone ko at binilhan ko pa siya ng sarili niyang Apple laptop. Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil mahal ko siya. At ang mga ipon-ipon ko, nabigay sa akin ng mga ninong at ninang, tiyuhin at tiyahin pati na rin ni Papa na nasa abroad,
ay unti-unti ko pong nagagastos para sa mga pangangailangan at mga kagustuhan ni Matt. Grabe, ang swerte ko talaga sa iyo, love. Lagi niyang sinasabi sa akin noon habang nakayakap siya sa akin. Lalo na kapag may mga naibibigay ako sa kanya. At ako, Mama Mia, syempre, lalong nahuhulog. Hindi alam ng mama ko ang mga nangyayari. Akala niya, tumutulong lang ako sa restaurant para maging responsable. Ang hindi niya alam, Mama Mia, dahil ubus na ang mga naipon ko at patuloy pa rin ang paghihingi ni Matt at ang kaniyang mga pangangailangan, ay tumutulong ako para mangupit sa kaha ng restaurant. Opo, Mama Mia, nangungupit o nagnanakaw po ako sa sarili naming negosyo. Para lang may maibigay sa lalaking akala ko mahal na mahal ako. Isang gabi, Mama Mia, nag-date kami. Siyempre gastos ko kasi wala naman siyang pera. Tahimik noon si Matt. Hindi siya tulad ng dati na palabiro at sweet. Parang may mabigat siyang dinadala. Love, okay ka lang ba? May problema ba? Tanong ko habang hinahaplos ang braso niya. Bigla siyang napayuko. Love, hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Ano? Bakit? Sabihin mo sa akin kung anong problema, baka may maitutulong ako. Kailangan kong umuwi sa probinsya, love. Gusto ng mama ko na isanla yung bahay namin. 50,000 pesos daw. Wala na talaga kasi kaming pera eh. Pati sila sa probinsya, halos wala nang makain. Napahigpit ang hawak ko sa kamay niya, Mama Mia, nung marinig ko ang halaga. 50,000? Hindi yun maliit na halaga. Pero sa sandaling yun, hindi ko na naiisip ang pera. Ang naiisip ko lamang, Mama Mia, siya. Ayokong maghirap siya lalo. Wag na nilang isanla ang bahay niyo, sabi ko agad. Ako na ang gagawa ng paraan. Parang biglang nagbago ang mood niya. Biglang nagliwanag ang mukha niya. May luha pa siyang tumulo sa kaliwang mata niya. Talaga, love? Totoo? Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Humiti lang ako. Hindi mo kailangang bayaran, love. Mahal kita. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong dalawa, 'di ba? Mama Mia, siguro dahil bata, hindi ko alam kung gaano kabobo pakinggan yun noon. Pero totoo yun. Sa akin, sapat na ang makita ko siyang masaya. 2 araw lang, Mama Mia, nagawan ko na agad ng paraan yung pera. Tapos, nagawa ko pang gawing 60,000 pesos ang kailangan niya. Nagsanla ako ng mga alahas, nag-ipon, nangupit ulit. All in the name of love. Lahat para sa kanya. Gusto kong sumama sa kanya pauwi ng Bulacan, pero pinigilan niya ako. Love, mahihirapan ka lang dun. Wala kaming kuryente, wala din kaming tubig. Sa susunod na lang ipapakilala kita sa kanilang lahat, promise. At naniwala naman ako, Mama Mia. Siyempre, mahal ko eh. Ikaw ba kung mahal mo, hindi mo ba paniniwalaan? Hindi ko alam na sa mga oras na yun, Mama Mia, hindi pala ako ang iniingatan niya, kundi ang isang lihim. Lihim na pilit niyang itinatago sa akin. Linggo noon, tahimik ang restaurant. Iilan lang ang mga customers.
mga pamilyang nagla-lunch, mga estudyanteng nagtitipid sa budget meal. Ako naman nakaupo sa cashier, hawak ang cellphone ko habang nagsuscroll sa social media ko. Isang normal na araw kung tutuusin. Isang araw na hindi ko alam na magbabago pala ang buong buhay ko, Mama Mia. May nag-pop up na notification sa akin. Jeneline sent you a friend request. Hindi ko siya kilala. Wala akong kakilalang Jeneline. Pero ang nagpahinto sa paghinga ko ay ang profile picture niya. Si Matt, kasama ang isang batang lalaki. Bakit may batang lalaking kasama si Matt? Bulong ko sa sarili ko. At sino itong Jeneline na ito? Hindi ko alam kung bakit pero may kung anong malamig na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ko, Mama Mia. Parang may mali. Parang may hindi tama. In-accept ko yung friend request. Nakalock ang profile niya. Kaya lalo akong nainip. Ilang segundo lang pero pakiramdam ko oras na ang lumipas. At nang bumukas na, dun na nagsimula ang mga bangungot ko, Mama Mia. Ang profile picture, si Matt at ang batang lalaki. Ang cover photo, God is Love. Tapos ang pangalan, Jeneline. Nanginginig ang daliri ko habang ini-scroll yung profile niya. Una kong nakita, mga bagong post. Happy first birthday anak ko. Thank you Lord sa blessing na ito. At may pa-video pa, Mama Mia. Pinindot ko yun para panoorin. At doon nakita ko si Matt. Masaya, nakangiti, bit-bit ang isang bata. Hinahalikan ito sa pisngi habang nagtatawanan sila. Na para bang isang masaya at buong pamilya. Hindi pa ako humihinga ng maayos. May sumunod pang isang video. Binyag. At si Matt, nakasuot ng polo, nakatayo sa tabi nung babae. Sa tabi ni Jeneline. Magkahawak kamay pa silang dalawa. Magkatabi na para bang mag-asawa. Hindi pwede. Bulong ko habang umiiling. Pero hindi tumigil sa pagsampal sa akin ang katotohanan. Kahit na nasasaktan na ako, Mama Mia, kahit na bumibigat na ang pakiramdam ko, patuloy lang ako sa pagsuscroll. Hanggang sa makita ko, isang video ng kasal. 3 taon na ang nakakaraan. Yun ang nakalagay sa date ng video na yon. Si Matt, nakabarong, nakangiti, katabi si Jeneline, nakaputing gown. Hindi totoo to. Halos pabulong ko noon, pero sumisigaw na ang puso ko. Pero kahit anong pikit ko, Mama Mia, kahit anong iling ko, nandun pa rin. Malinaw na malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Isang masakit na katotohanan na hindi matatakasan. Ako ang kabit, Mama Mia. Hindi. Mas masakit pa dun eh. Kasi yung iba, yung kabit, yun ang binibigyan, yun ang binibilhan, yun ang itinatago pero minamahal.
Samantalang ako, kabit na nga, ginawa pang tanga. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng bahay, Mama Mia. Hindi ko maalala kung paano ako nakapagpaalam sa mama ko para umalis muna dun sa restaurant. Ang alam ko lang, pagdating ko sa bahay, dire-diretso ako sa loob ng kwarto ko. At nung makapasok na ako, ay bumagsak ako. Na para bang ang lakas ko ay hanggang pagpasok lang talaga sa loob ng silid ko. Tahimik ako nun, pero ang dibdib ko parang sasabog. Hindi ako makaiyak agad, parang may humarang sa lalamunan ko. Hanggang sa isang patak ng luha ang bumagsak. At dun na nagsimula ang pag-iyak, paghagulgol, pagngangawa na hindi ko na mapigilan. Bakit? Paulit-ulit kong tanong. Anong ginawa kong mali? Lahat ng alaala namin, isa-isang pumasok sa isipan ko. Yung unang halik, yung mga dates namin, yung mga gabing magkasama kaming dalawa. Yung mga gabing paulit-ulit niyang inangkin ang katawan ko. Yung mga yakap niya, yung mga haplos at mga halik niya, yung mga mahal kita na namumutawi sa kanyang mga labi habang nagiging isa ang katawan naming dalawa, lahat pala yun kasinungalingan lang. Mas masakit pa nga, Mama Mia eh. Naalala ko, wala pala akong itinira sa sarili ko. Lahat binigay ko sa kanya. Pera, oras, pagmamahal, sarili ko, pagkababae ko. Ang tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo. Sabi ko sa sarili ko habang umiiyak at sinasampal ang dalawa kong mga pisngi. Ang tanga-tanga mo. Kinuha ko ulit ang cellphone ko. Binalikan ko yung profile ni Jenilyn. Mas maingat na akong tumingin ngayon. Mas malinaw, pero mas masakit din. Nakita ko kung gaano kaalaga si Matt sa anak niya. Kung gaano siya ka-sweet sa asawa niya. Kung gaano siya kasaya sa buhay na hindi ako kasama. At doon ko napatunayan, Mama Mia, wala pala talagang sakit ang tatay niya. Sa isang post, nakita ko pa silang nag-iinuman sa isang mesa kasama ang mga taong hindi ko kilala. Nagtatawanan, kasama ang siguro mga pamilya nila. Lahat pala ng sinabi niya sa akin, lahat yun kasinungalingan. Walang bahid na totoo. Lahat pagpapanggap lang, Mama Mia. Hindi ko siya chinat. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya kinumpronta agad, Mama Mia. Kasi alam ko eh. Alam ko, magmumukha lang akong kawawa. Magmumukha lang akong desperada. Sa halip ay nag-ipon ako ng mga ebidensya, screenshots, videos na dinownload ko, mga litrato. Lahat-lahat ng pwede kong makuha na pwede kong gamiting ebidensya sa kanyang panggagawang tanga sa akin. Hindi dahil gusto ko siyang sirain, Mama Mia, kundi dahil ayoko nang magmukhang tanga pa kapag tumanggi siya once na kinumpronta ko siya. Pagkatapos kong ma-screenshot ang lahat, pagkatapos kong makapag-ipon lahat ng mga ebidensya, blinak ko yung Jenilyn. Ewan ko nga, Mama Mia, kung paano niya ako nahanap.
Ewan ko rin kung bakit niya ako inad. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong motibo niya. Hindi ko alam kung may alam ba siya kung sino ako sa buhay ng asawa niya. Hindi naman ako galit sa kanya, Mama Mia. Hindi ako galit sa kanya dahil iniisip ko pareho kaming biktima. At wala akong karapatan na saktan pa siya kasi siya yung asawa eh. Siya yung legal samantalang ako yung kabit. Hindi siya ang kalaban ko. Bulong ko noon sa sarili ko. Pareho lang kaming dalawa. Pareho lang kaming niloko ng isang lalaking walang hiya. Lumipas ang 2 araw. Nagbalik noon si Matt sa Maynila. Martes ang araw na yun, Mama Mia. Nagbalik siya na parang walang nangyari. Love, labas tayo mamaya. Grabe yung stress ko sa probinsya. Chat niya. Hindi ako nag-reply. May sumunod pa siyang mensahe. Thank you ulit, love ha. Sobrang thankful ng parents ko. Nabayaran na namin yung ilaw at tubig. Napangiti ako sa sarili ko. Hindi dahil masaya ako. Ang ngiting yun ay hindi tulad ng dati na na-excite pa ako kapag tinitext niya ako o chinachat, kapag nag-aaya siyang mag-date kaming dalawa. Ngayon, alam ko na ang totoo. Okay, sunduin kita. Reply ko. Pero sa pagkakataong ito, Mama Mia, hindi na po ako yung babaeng bulag sa pag-ibig. Hindi na ako yung babaeng tanga na binibigay ang lahat. Isinasakripisyo ang sarili, pati nga ang kita ng restaurant ng sarili kong mga magulang. Hindi na ako yung babaeng yon. Bagkus ako na ito, isang babaeng sanay na, isang babaeng may alam na, isang babaeng kontrolado na ang lahat. Sa pagkakataong to, ako naman ang may kontrol. Martes ng hapon, mainit pa ang sikat ng araw. Pero mas mainit pa ang galit na naglalagablab sa dibdib ko. Nakaupo ako sa loob ng kotse ko. Mahigpit ang hawak sa manibela. Tahimik lang ako pero sa loob ko ang daming sumisigaw. Ako itong spoiled ng mga magulang ko eh. Ako itong mahal ng tatay ko. Sa katunayan, sa sobrang pagmamahal ng ama ko sa akin, nung nag-18th birthday ako, Mama Mia, ang regalong binigay niya sa akin ay ang kotseng ito. Ang kotse na naging saksi kung saan kami napupunta ni Matt sa tuwing magkasama kaming dalawa. Galit na galit ako. Pero at the same time, Mama Mia, takot din naman ako. Takot ako kung baka magagawa na naman niya akong manipulahin. Pero sabi ko sa sarili ko, napupuot ako kay Matt. Kaya hindi pwedeng basta na lang mawala ang puot na yon. Hindi pwedeng basta-basta na lang niya ako mamanipula ulit. Ang galit at puot sa dibdib ko, kahit dalawang araw nang lumipas, ay hindi pa rin humuhupa. Sigurado ka ba dito? Tanong ng kuya ng best friend ko. Isang pulis na pinagkatiwalaan ko, Mama Mia. Sinundo ko muna siya bago ko sinundo si Matt. Nilingon ko siya. Hindi na ako yung dating babae na umiiyak lang sa kwarto habang naiisip niya at napagtanto niya na ginawa siyang tanga, ginawa siyang kabit at pinirahan pa siya. Sigurado na ako, hindi pwedeng makawala
ang taong nanakit sa akin ng basta-basta. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko naman siya isinama para ipaaresto agad si Matt. Hindi. Ang gusto ko lang ay makaramdam siya ng takot. Ang gusto ko lang ay maramdaman niyang hindi ako basta-bastang babae. Na kahit bata ako ng ilang taon sa kanya, na kahit sa tingin niya kaya niya akong manipulahin, dapat malaman niyang marunong din akong lumaban. Gusto kong maramdaman niya yung kaba, yung pakiramdam na hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Kahit konti lang. Gusto kong maranasan niya ang sakit na binigay niya sa akin. Love, andito na ako sa labas. Chat ko. Ilang minuto lang, lumabas na siya sa boarding house na inuupahan niya. Inuupahan ko pala para sa kanya. Nakangiti siya. Yung ngiti na para bang walang ginagawang kasalanan. Na para bang hindi niya winasak ang buong pagkatao ko. Na para bang hindi niya nagawang pagnakawin ako sa sarili kong ina. Lumapit siya sa kotse ko. Pagbukas niya ng pinto, dun niya nakita ang 2 pulis sa likod. Naka-uniforme pa. Biglang nagbago ang mukha niya, Mama Mia. Love, anong tanong niya? Pero hindi yata siya makakuha ng wastong salita para magtanong sa akin. At bago pa siya makabawi, hindi ko na siya pinatapos. Bumaba na ako ng kotse. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko na siya tiningnan bilang lalaking mahal ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita yung klase ng pagiging espesyal niya na nakita ko sa kanya noon kung bakit nga ako nahumaling. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano lang siya kaordinaryo, kung gaano siya kawalang kwenta sa paningin ko. Tiningnan ko siya bilang isang taong kinamumuhian ko. Isang taong sinira ako. Matthew, unang beses kong binigkas ang pangalan niya ng walang lambing. Walang pagmamahal, kundi puro galit, puro lamig. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses niya. Bakit may mga pulis? Anong ginawa ko? Ngumiti ako, Mama Mia. Pero yung ngiting yun, hindi naman ngiting masaya. Hindi naman ngiting tagumpay. Kundi ngiti na puno ng pait, ng galit at ng puot. Talaga? Hindi mo alam kung anong ginawa mo? Talaga? Tingin mo wala kang ginagawang masama? Kinuha ko ang cellphone ko. Isa-isa kong pinakita ang lahat ng screenshots. May mga videos, Mama Mia. May mga litrato. Alam mo, napaka-satisfying pagmasdan yung unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha niya. Hanggang sa tuluyan na siyang napayuko. Ano to? Magpaliwanag ka. Mahinahon, ngunit matigas kong sabi sa kanya. Mahinahon nga ang pagkakabigkas ko, pero bawat salita parang kutsilyo. Tessa, hindi ko. Sinampal ko siya. Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa mukha niya. Hindi pa doon natapos, Mama Mia. Sinungaling ka! Sigaw ko habang paulit-ulit ko siyang sinasaktan. Sinungaling ka! Manluloko ka! Walang iya ka! Demonyo ka! Hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Akala ko mahinahon na kong babae.
Akala ko hindi ako yung tipo na magwawala dahil nakakahiya sa ibang tao. Pero hindi pala ganun, Mama Mia, no? Sadya pa lang kapag umaapaw na ang emosyon mo, hindi mo na napipigilan ang sarili mo. Lahat ng sakit, lahat ng galit, lumabas sa bawat suntok, bawat sipa, bawat sampal, at bawat iyak at sigaw ko. May asawa ka? Sigaw ko. Tapos may anak ka pa? Tahimik lang siya, Mama Mia. Walang depensa. Walang maibigay na dahilan. At dun ko lalong napatunayan. Lahat ng nakita ko hindi gawa-gawa lang ng isip ko. Lahat yun totoo. Hindi lang ako ang niloko niya. Napag-alaman ko na pati pala roommates niya at ka-boarding house niya ay inutangan din niya gamit ang parehong kwento. Kesyo, may sakit ang tatay niya. Kesyo, hindi na makakapag-drive. Kesyo, mawawalan na sila ng kuryente, tubig at mabibenta na ang bahay nila. Pati pamilya niya na ginamit niyang dahilan para makapanloko. Alam mo bang handa kitang bigyan ng lahat-lahat ng gusto mo? Alam mo naman yun, 'di ba? Binigay ko naman lahat. Umiyak kong sabi. Pati sarili ko. Paulit-ulit kong binigay sa'yo. Pati sarili ko. Pati pagkababae ko, pati nanay ko, ninakawan ko para sa'yo. Tumingin siya sa akin. May luha na rin sa mga mata niya. Hindi ko alam kung para saan ang luhang yun. Luha ba yun ng pagsisisi? Luha ba yun ng panghihinayang? O luha ba yun ng pagkapahiya niya sa harap ng maraming tao? Pero sa pagkakataong yun, Mama Mia, wala na akong pakialam kung para saan ang luhang yun. Huli na eh. Huli na ang lahat. Makikinig ka ngayon sa akin, Matt. Malamig kong sabi. Kung ayaw mong makulong, napalunok siya. Yung 60,000 pesos na binigay ko sa'yo, ibabalik mo ng buong buo. Tess, please. Wala akong ganung halaga ngayon. Wala akong ganung pera ngayon. Lumapit yung kuya ng kaibigan ko, yung pulis. Hindi nagsalita, pero sapat na ang presensya niya para manginig si Matt. Ibibigay ko, ibabalik ko. Please, wag mo lang akong ipakulong. Ngumiti ako, Mama Mia. Sa wakas, nakita ko ang takot sa mga mata niya. 3 buwan, Matt. 3 buwan lang ang ibibigay ko sa'yo para mabayaran mo ang lahat. Wala akong pakialam kung saan mo kukunin yung pambayad. Basta bayaran mo ko. Kahit yun man lang maibalik mo sa akin. Tumango siya agad-agad na para bang batang napagalitan. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat, Mama Mia. Hindi ako pumayag na walang makakaalam. Hindi ako pumayag na tahimik lang siyang makakalusot sa lahat ng ginawa niya sa akin. Sa harap ng mga ka-roommates niya, sa harap ng mga otsyserang, mga kapitbahay at mga taong dumadaan, nilabas ko lahat ng ebidensyang meron ako. Printed copies, Mama Mia, ng mga screenshots, lahat. Anong tanga ba naman kasi ito si Matt? Yung pangalawang account niya sa FB, alam ko yung password. Siyempre, hindi ko yun pinanghihimasukan noon. Pero nung nalaman kong niloloko niya ako, nung nalaman kong may anak at may pamilya na pala siya,
Pinasok ko yun. At dun ko nakita lahat ng pangungutang niya sa iba't ibang tao gamit ang parehong dahilan na ginamit niya sa akin. Lahat yun ini-screenshot ko. Hindi lang ako ang niloko niya. Sabi ko habang umiiyak pa rin dahil hindi pa masyadong humuhupa noon ang sakit na nararamdaman ko. Pati kayo, ginamit niya. Diba inutangan kayo? Isa-isa silang napatingin kay Matt. May galit, may pagkadismaya, may paniningil. Sa araw na yun, Mama Mia, hindi lang ako ang nawalan. Siya rin. Sinigurado ko na hindi lang ako ang uuwing walang-wala, kundi pati siya. Nawalan siya ng tiwala ng mga tao sa paligid niya. Nawalan siya ng pagrespeto mula sa iba. At higit sa lahat, natanggalan siya ng maskarang tagal-tagal na niyang pinaninindigan. Mama Mia, pagkatapos noon ay umalis na ako. Hindi muna ako umuwi ng bahay. Pumunta muna ako sa best friend ko, dun sa kapatid nung pulis na sinama ko. Dun ko iniiyak sa kanya ang lahat. Gabi na nung umuwi ako. Pumasok ako sa loob ng silid ko. Kinatok pa ako ni Mama, tinanong kung kumain na ba ako at sabi ko, oo, tapos na. Mama Mia, pinagdasal ko na lang noon na sana wag mahalata ni Mama. Nagaling ako sa sobrang pag-iyak. Lumipas ang mga araw. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako padadaig. Hindi ako magpapadala sa sakit na aking naramdaman. Sa sakit na pinaramdam sa akin ni Matt. Kailangan kong maging matatag. Kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi po madali, Mama Mia. Mahirap. Sobrang hirap. Dahil sa totoo lang, si Matt ang first love ko eh. Hindi mo naman siguro iniisip na yung first love mo ay magiging first heartbreak mo rin, 'di ba? Kasi kapag first love, ang una mong mararamdaman ay yung saya, yung tamis ng pagmamahalan. Yun ang akala ko, Mama Mia eh. Yun ang pinanghawakan ko. Kaya lang hindi yun ang binigay ni Matt sa akin. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ko po dinamay ang asawa ni Matt. Inisip ko kasi, Mama Mia, pareho kaming biktima. Pareho kaming niloko. Kaya hindi ako nandamay ng ibang tao. Si Matt ang nanloko sa akin. Siya ang may kasalanan sa akin. Lumipas ang mga araw. Nag-text sa akin si Matt. Humihingi ng sorry. Humihingi ng extension dun sa palugit ko sa kanya. Nereplyan ko siya. Three months or kulong. Yun lang ang pagpipilian mo, Matt. Hindi ako mahihiyang aminin sa mama ko ang lahat ng ginawa ko. Alam mong nag-iisang anak ako. Alam mong kahit anong ginawa ko, mapapatawad ako ng mga magulang ko. At sigurado akong tutulungan nila ako para makulong kang hayop ka. Hindi na siya nag-reply. Natapos ang isang buwan. Wala pang ibinigay sa akin ni singkong duling si Matt, Mama Mia. Hanggang sa dumating na ang pagtatapos ng pangalawang buwan. Ako na mismo ang nag-chat sa kanya. San na yung pera? Sabi ko. Hindi siya nag-reply. Tinawagan ko siya pero out of coverage area na siya. Minessage ko siya sa Facebook. Kahit alam ko na siguro nakarestrict ako o kung anumang ginawa niya sa akin sa FB account niya. Matt, kung hindi mo ako haharapin,
Mapipilitan akong ipapulis ka. Sabi ko, na sana ay pananakot ko lang naman talaga. Na sana ang gusto ko lang naman mangyari ay magbayad siya. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, kapag nakuha ko yung 60,000 at least, parang nabawi ko ang kapiraso ng dignidad ko. Sa totoo lang, Mama Mia, akala ko tapos na. Akala ko sapat na ang ginawa kong iskandalo para kahit papaano ay maibsan ang nararamdaman kong sakit. Pero nagkamali ako dahil may mas sasakit pa palang katotohanan na naghihintay sa akin. Isang gabi habang tahimik akong nag-aaral sa kwarto ko, may nag-message sa akin. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Yung Jeneline. Napatitig ako sa screen ng cellphone ko. Mabilis ang tibok ng puso ko. Akala ko galit siya. Akala ko aawayin niya ako sa ginawa kong pang-e-eskandalo sa asawa niya. Pero nang buksan ko ang message niya, isang mahabang chat ang bumungad sa akin. Hindi ko na lang po iisa-isahin dito ang lahat. Yung mga importante na lang. Tess, alam ko na ang lahat. Nanlamig ang katawan ko. Ang totoo niyan, matagal ko nang alam ang ginagawa ni Matt. Parang may sumabog sa utak ko. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong reply. Lumipas ang ilang minuto bago siya sumagot. Para bang bawat segundo, pinapahirapan ako habang hinihintay ko ang sagot niya. Hindi ka nag-iisa. At doon niya ibinuhos ang lahat, Mama Mia. Ayon kay Jeneline, hindi ako ang una. May mga nauna na raw sa akin. Mga babae, mga estudyante, mga katulad ko, mga anak may kaya na naniniwala sa drama at kasinungalingan ni Matthew. Ginagawa na niya yan simula pa nung mag-girlfriend at boyfriend pa lang kami. Akala ko magbabago siya nung nagkaanak kaming dalawa pero hindi pala. Sabi niya. Hindi ko alam kung mas maaawa ba ako kay Jeneline o mas magagalit kay Matt. Ganun pala, bakit hindi mo siya iniwan? Tanong ko. Matagal bago ako nakatanggap ng sagot sa kanya. Kasi mahal ko siya. At dahil na rin sa anak naming dalawa. Napapikit ako, Mama Mia. Ang sakit isipin na hindi lang pala ako ang nagmahal ng sobra. Pero ngayon pagod na ako. Dagdag niya. Gusto ko nang matapos lahat to. At dun niya sinabi ang hindi ko inaasahan. Nabasa ko ang mga mensahe mo kay Matt. May palugit siya, 'di ba? Tutulungan kita. Mama Mia, sa totoo lang, hindi naging madali ang sumunod kong ginawa. Umupo ako sa harap ng mama ko. Tahimik. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng lahat. Alam ko kasi, Mama Mia, hindi naman si Matt lang ang may kasalanan. Oo, niloko niya ako. Oo, sinaktan niya ako. Oo, ginamit niya ako. Oo, Mama Mia, ginawa niya lahat ng yun, pero hindi naman niya ako inutusang magnakaw sa mama ko. Hindi naman niya ako directly na sinabihan na kumuha ako sa restaurant. Ako yun. Ako ang may kasalanan doon. Inaamin ko yun. Inaako ko yun. Kaya naman, Mama Mia,
Alam ko na may pananagutan din ako sa mga nangyari. At naisip ko kaya siguro hindi nawawala yung sakit. Dahil alam ko na dahil sa ginawa ko, niloko ko ang sarili kong magulang. Ma, tumingin siya sa akin habang ako ay nakayuko. O bakit? May problema ka ba? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? At dun na bumuhos ang lahat, Mama Mia. Inamin ko na ang lahat-lahat sa kanya. Inamin ko na nangupit ako, na binigay ko yung mga perang kinuha ko sa restaurant sa boyfriend kong si Matt. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagsasanla ko ng mga alahas. Ang tungkol sa pagkaubos ng naipon ko alang-alang sa lalaking yon. Inamin ko sa kanya ang pagbibigay ko ng bultuhang 60,000 pesos kay Matt. Inamin ko rin, Mama Mia, na kinukupitan ko ang restaurant tuwing hindi siya nakatingin. Wala akong itinira. Lahat inamin ko. Lahat ng kasalanang ginawa ko, inako ko. Mama Mia, sinabi ko din sa kanya ang ginawa ni Matt. Sinabi ko din sa kanya kung paano ko natuklasan ang panluloko sa akin. Kung paano ako nasaktan nung nakita ko ang mga videos at pictures na yun. Hindi sumigaw si Mama. Hindi yung inaasahan kong magagalit siya na igaground niya ako. Mas masakit ang naging reaksyon niya. Para bang inuunawa pa niya ako. Tumahimik siya. Anak, bakit hindi mo naman sinabi sa akin agad? Mahina niyang sabi. At dun ako lalong umiyak, Mama Mia. Napakabuti ng mga magulang ko. Lalo na ni Mama. Kahit gaano pa kalaking kasalanan ang ginawa ko, sa huli inaalala pa rin niya ang sakit na naranasan ko. Akala ko kasi kaya ko. Akala ko kasi pagmamahal na yun. Akala ko tama yung ginawa ko, yung ginagawa ko noon. Niyakap ako ni Mama. Mahigpit na mahigpit. Hindi ka nag-iisa, anak, ha? Pero hindi ibig sabihin nun na tama ang ginawa mo. Mali yun, anak. Mali lahat ng ginawa mo. Buti na lang at natuklasan mo ng maaga pa ang panluloko niya sa'yo. Paano kung hindi? Paano kung hanggang ngayon bulag at tanga ka pa rin dahil sa pag-ibig niya? Paano kung umabot sa sukdulan? Pasalamat ka na lang at hindi ganun ang nangyari. Pero anak, kahit may kasalanan ka pa, kahit kasalanan mo pa na ninakawan mo kami ng papa mo, hindi ibig sabihin nun na hahayaan natin yung lalaking yon na makalusot. Sa unang pagkakataon, Mama Mia, narinig ko sa boses ng mama ko na galit siya. Ang mama ko kasi ay napakamahinahon. Kahit nga sa restaurant kapag may nagkakamaling empleyado, hindi siya yung tipo ng boss na sumisigaw. Hindi siya yung tipo ng boss na namamahiya. Tahimik lamang siya. Pinapagalitan niya at pinagsasabihan ng isang tao pero hindi sa harap ng nakakarami na mapapahiya ito. Kaya nagulat talaga ako sa narinig kong galit sa boses ng mama ko. Sa tulong ng mama ko at ng impluwensya at mga kakilala niya, nagsampa kami ng kaso, Mama Mia. Hindi lang para sa pera, kundi para sa panluloko, para sa pananamantala, para sa psychological abuse. At kasama namin si Jenny Lynn.
Oo, Mama Mia, sa hindi inaasahang pagkakataon. Yung babaeng akala ko masaya sa piling ni Matt, yung babae akala ko na sweet sa kanya sa social media, yun din pala isang babaeng nauubos na rin ang pasensya at pagmamahal sa kanya. At nagkaisa kaming dalawa. Dalawang babae laban sa isang lalaking manloloko. Sa korte, matapos yung pamamahiya ko kay Matt dun sa boarding house na tinutuluyan niya, dun kami unang beses na nagkita ulit. Hindi na siya yung Matt na confident na lalaking kilala ko. Payat na siya, mukhang pagod at punong-puno ng takot ang kanyang mga mata. Tess, please. Bulong niya nung magkatapat kami. Hindi ako nagsalita. Sa pagkakataong yun, hindi ko na hinayaan na magkaroon pa siya ng katiting na kapangyarihan sa akin. Habang tumatakbo ang kaso, isang balita ang dumating, Mama Mia. Nalaman ng mga magulang ni Matt ang kaniyang mga ginawa. Galit na galit ang mga ito. Binenta ng kaniyang nanay ang bahay nila para lang makabayad si Matt. Yung bahay na dati ay nirason niya na ibibenta raw ng kaniyang mga magulang dahil walang-wala na sila. Ang ending ay nabenta din talaga, Mama Mia. Nabenta yun para makabayad sila sa mga panloloko ni Matt. Hindi dahil may sakit ang tatay niya, kundi dahil kailangan niyang harapin ang mga kasalanan. Sabi pa ni Jenilyn, Mama Mia, galit na galit daw ang tatay ni Matt sa kanya. Hindi daw alam ng mga magulang ni Matt ang kanyang mga pinaggagawa. Lalo pa itong nagalit nung nalaman niya na pati pala siya ay ginawan na ng sakit ng anak niya, makapanloko lang ito ng iba. Nang marinig ko yun, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Galit ba? Oo, galit ako. Pero may halong awa. Hindi kay Matt ha, don't get me wrong. Kundi sa pamilya niya. Sa mga magulang niya na walang kaalam-alam. Dahil sa huli, hindi lang naman talaga si Matt ang nawalan, Mama Mia. Kundi pati pamilya niya. Isang araw, may dalawang matandang dumating sa restaurant. Nung nakita ko ay namukhaan ko sila base dun sa mga pictures at videos na nakita ko. Alam ko na sila ang mga magulang ni Matt, Mama Mia. Humingi sila ng tawad sa akin. Hinarap naman namin sila ng mama ko. Nakiusap sila, Mama Mia. Nabayaran na lang lahat ng nagastos ko kay Matt. Naawa si Mama. Pero sabi niya, kailangang magbayad ang mga may utang. Tinanggap namin yung bayad, yung 60,000 pesos, pati na rin yung ibang mga nagastos ko pa kay Matt. Well, yung pagkababae ko hindi na maibabalik, pero at least yung pera na ibalik, 'di ba? Isang pakiusap lang ang kanilang hiningi sa amin. Naiurong na namin ang demanda namin laban kay Matt. Mama Mia, napaiyak talaga ako dun sa komprontasyon at pag-uusap na yon. Dun ko napagtanto na mga magulang pala talaga ang kawawa kapag mga ganito ang klase ng kanilang mga anak. Si Matt naman luloko. Ako naman na nagbubulag-bulagan. Alam kong medyo nasa maswerteng side lang ako dahil may kaya ang mga magulang ko. Paano kung katulad lang din ako, Nina Matt? Paano kung isang kahig isang tuka lang din ang mga magulang ko tapos nagawa ko pang lokohin at nagawa ko pang nakawan? Matapos umalis ng mga magulang ni Matt ay humingi ulit ako ng tawad kay Mama. Pati na rin kay Papa. Tinawagan namin siya via video call, Mama Mia, at doon ako umiyak at humingi ng tawad sa kanya. Mama Mia, natapos nga ang kaso. Inurong namin yon
dahil na rin sa pakiusap ng mga magulang ni Matt. Nabayaran nila ang utang ni Matt sa akin ng buong buo. Hindi na siya nakulong. Dahil totoo, ginamit ang pera mula sa pagbenta ng bahay nila para mabayaran ang lahat. Mama Mia, tinanong pa kami ng abogado kung sigurado na raw ba kami. Kasi yung psychological abuse, yung anxiety at depression na naranasan ko, pwede pa raw naming isampa yun. Pero sabi ko, tama na. Tapos na. Tapos na nga ba talaga? Tinatanong ko rin ang sarili ko noon, Mama Mia. Siguro hindi. Siguro tama yung abogado. Na hindi naman porket nabayaran na yung utang na perang halaga, tapos na ang lahat. Dahil ang sugat, ang sakit, ang trauma nandyan pa rin. Pero ngayon, hindi na ako sugatan na umiiyak sa dilim. Ako na yung babaeng lumalaban. Ako na yung babaeng naghahangad ng hustisya kapag kinante o sinaktan siya. Mama Mia, lumipas pa ang mga araw at buwan. Unti-unti natuto po akong bumangon. Hindi madali. May mga gabi pa rin na umiiyak ako. May mga sandali pa rin na naaalala ko siya at nasasaktan pa rin ako. Pero ngayon, hindi na ako yung dating Tess. Mas naging malapit ako kay Mama lalo. Mas natuto akong pahalagahan ang pinaghirapan niya. Hindi na ako nangungupit. Hindi na ako umaasa sa ibang tao para maging masaya. Natuto ako na pahalagahan ang sarili ko. Si Matt, ang huling balita ko, Mama Mia, ay umuwi na siya ng Bulacan. Hindi siya nakapagtapos ng kaniyang pag-aaral. Si Jenilyn, blinak ko na rin. Hindi ko alam kung magkakabalikan sila o kung ano man ang mangyayari sa kanilang pamilya. Wala na akong pakialam doon. Hindi na ako galit. Hindi na rin ako nasasaktan ng gaya ng dati. Ang meron na lang sa akin ngayon ay peklat. At ang peklat na yun ay nagpapaalala sa akin ng aral na mahalaga na natutunan ko mula sa aking naging karanasan. Sana tulad ko ay may natutunan din kayo sa ibinahagi ko sa inyo ngayong araw. Lalo na sa mga kabataan. Hindi naman masamang magmahal. Pero sana, wag yung sobra-sobra. Sana alam natin ang limitasyon. Sana hindi tayo gumagawa ng masama para lang sa pagmamahal na yun. Hanggang dito na lamang at maraming salamat. Lubos na nagmamahal. Tess. Hello! Naku naman, grabe namang pagmamahal yarn. Sabi nga, 'di ba? Minsan, hindi tayo nakakaisip na may mga mali na pala sa desisyon natin, may mga mali na pala sa ginagawa natin. Kasi nga, mas nauuna yung nararamdaman ng puso natin. Basta masaya ang puso, ayos lang, okay lang, push ng push. Ganon ang ating mga moto. Pero grabe, alam kong hindi nag-iisa itong si Matt. Alam ko may mga nakaka-relate dyan. May mga nagnakaw din dyan sa kanilang mga magulang para may ibigay sa kanilang mga jowa. Naku naman, sana wag tayong umabot dun, ano? 'Di ba? Sana wag tayong umabot sa punto na sasaktan natin yung mga magulang natin, na nakawan natin sa kanilang hard-earned money para lang may maibigay tayo sa isang tao na akala natin ay nagmamahal sa atin ng totoo. Sa mga babae dyan na nakikinig ngayon, lagi ko pong naririnig ito na ang tunay at totoong lalaki, hindi po sila hindi po sila nasisiyahan kapag sila ang pinagagastusan. Hindi daw po sila nasisiyahan kapag sila ang pinoprotektahan, sila ang pinoprovidean. Kasi men in nature are providers. So kapag pinoprovide mo ang kailangan nila, ang ending niyan, feeling nila nawawalan sila ng pagkalalaki. Kaya yun, nangangabit
'Di ba? Kita nyo yun si si Meiko at saka si Sigbin. Charot. 'Di ba? Kapag ikaw yung babae, tapos ikaw yung naghahanap buhay, ikaw yung nagtataguyod, ikaw yung alpha, ikaw yung nagdedesisyon. Ang ending, mawawalan sila ng pagkalalaki, yung ego nila masasaktan, kaya yun mangangabit. Pero, hindi naman magiging provider or lead provider ang isang babae kung ginagampanan din naman ng lalaki ang kanyang tungkulin. 'Di ba? Wala namang babae na gustong-gustong mag-provide. Hello? Ang gusto naming mga babae, princess kami, ganun. 'Di ba? Pero kung hindi nyo kaya, syempre kailangan mag-step up. Kaya eto talaga isang lesson na huwag kayong makikipagrelasyon sa isang lalaki na, I'm not saying broke, pero parang ganun na lang. Parang ganun na nga, 'di ba? Kasi, oo nga ang relasyon tulungan, pero may mga nature pa rin talaga na tignan mo nga iyan si Matt, 'di ba? Feeling niya, kaya siya sweet siguro dun kay Jenilyn, kaya siguro nakikita ni na mahal na mahal niya asawa niya, 'di ba? Yun ang nakita niya sa account. Kaya siguro ganun kasi pakiramdam nung Matt, lalaking-lalaki siya kapag dun siya kay Jenilyn kasi siya yung provider. Samantalang pakiramdam niya pagdating sa siya yung, 'di ba? Siya yung siya yung Disney princess, siya yung damsel in distress. Itong mga lalaki kasi na to, meron ding mga ano tawag dyan? Superhero complex, parang ganun. Gustong-gusto nila na nagliligtas sila. Paano makakapagligtas kung wala naman kayong pampaligtas dyan, diba? Muna kayo, mag-aral, magtrabaho bago magjowa-jowa, ganun, bago mag-asawa, para nakakapag-provide kayo, diba? Ganun. Anyways, maraming salamat sa kwento mo. Napakabata mo pa pala talaga. Ano tawag dito? Tess, thank you very much. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kwentong ito, please like and share this video dahil sigurado ako na marami dyan sa tabi-tabi ang nakaka-relate sa kwentong ito. So like and share mo na yan, okay? At syempre, bago tayo umalis, hello muna ako sa ating mga member na lagi naman talaga tayong minamahal at binabalik-balikan. Maraming salamat. Hello ako sandali, nawala. Hello ako sa pinakabago nating member na si Abdullah Wahab. Maraming salamat, Abdullah. Kay Christina Aure, kay Marlia Giana Shane, Gimaras Girl, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, hello din kay sino pa ba ang wala? Ayun. Benson Boycers, Mac Dax, Diane Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you. Ay, sa mga nanonood nga pala ngayon, please follow and syempre paki-check na rin ng mga produkto ng Shop and Style. Napakaganda talaga ng kanilang mga products. Yung pinakita ko sa inyo kanina na pabango, ang bango-bango naman talaga. Kanina ba yun? O kahapon? Di na ako sure. Basta yun na yun. Anyways, maraming thank you. Napaka-quality ng kanilang products. Thank you, Ma'am Rose, aka Cutie Hot Mom. Maraming salamat. At andyan po ang link ng kanilang shop or Shop and Style sa ating description box below. Syempre, hello din ako sa ating mga subscribers na kahit hindi pa nagpapa-member, dahil may hinihintay pa, charot na. Pero andito pa rin. Star Bossim, maraming salamat. RD Edria, Marcos Marcos Cumbaleser. Tama ba? Hello din kay Grace Otanies, kay Christy Carpentero, maraming salamat. Hello din kay Aurora Imtes. Hello din kay Christina Sison, Ramona Gonzalez, maraming salamat. Willie Chavez, Rose Santiago, Lorna Manza, Lynn Gausin, maraming thank you. Sa mga hindi nabanggit dahil mahaba na ang ating kwento, baka sa susunod nating upload mabanggit ko na kayo. Wag lang kayo magtampo. Comment lang ng comment. Saan ba't mababasa din yan. Maraming salamat. Mwah! I love you all. Ingat! Bye-bye!